Talaga po ang hinahamon tayo ng pananampalataya. Ang hamon ng pananampalataya na ito po ay hindi lang natanggapin natin, ngunit ito po ay ipakalat din natin sa iba. Kasi ang pananampalataya po ay para sa lahat. Hindi lang po para sa atin. Kaya tayong mga naniniwala ay may tungkulin po, hinahamon din po na ito'y ipaalam sa iba. Lalong-lalo na po sa hindi pa nakarinig ng pananampalataya. Yan po yung adyentes sa ibang mga tao na hindi pa nakakarinig ng pananampalataya. Ito po yung hamon sa atin ng ating mga Santo Papa. Kaya sa ating episode ngayon, papakinggan natin ang hamon ni John Paul II, Paul VI, ni Benedict XVI at ni Pope Francis, na lahat sila ay humahamon sa atin to go out, to reach out to people, at hindi po tayo magiging tapat sa pananampalataya kung hindi tayo nagsisikap na tayo maging misyonero, sapagkat tayong lahat dahil sa binyag ay pinapadala din po na magpahayag ng ating pananampalataya. Kaya subaybayan po natin ang episode na ito at sana po talagang mahamon din tayo to do something to spread the faith, the good news that we have received. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ngayon po ang ating pong paksa ay tungkol po sa pagmimisyon. Ang hamon sa atin sa pagmimisyon. Lalong-lalo na po pagmimisyon ad gentes. Ano bang ibig sabihin ng ad gentes? Yan po ay salitang Latin na nangangahulugan sa mga tao. Misyon sa mga tao, lalong-lalo na ang tinutukoy dito ay sa mga tao na hindi pa mga Kristiyano. Ang misyon ay para sa lahat ng tao. Pero ang misyon ay lalong-lalo nang abutin ang lahat kasi ito po yung utos ng ating Panginoong Hesus. Bago siya umakyat sa langit, ang huling utos niya sa atin ay pagsikapan natin na maabot ang lahat at ibigay sa Kanya ang Kanyang mga aral at gawin sila mga disciples. At ang misyon na ito ay hindi lang ibinigay sa mga ilang bahagi ng bayan ng Diyos. Ito po ay misyon ng lahat ng simbahan. Ibig sabihin ng lahat ng binyagan. Sinabi po ni Saint Pope Paul VI sa kanyang liham Evangelii Nuntiandi, the task of evangelizing all people constitutes the essential mission of the Church. Evangelization is in fact the grace and vocation proper to the Church. Her deepest identity, she exists in order to evangelize. Napakabigat po ang salitang ito. Ang reason ng ating pagiging simbahan ay upang mag-evangelize. At ibig sabihin na mag-evangelize, na dalhin ang ebanghelyo. Ipahayag, ipaalam ang ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Yan po yung misyon ng simbahan. Kaya mayroon simbahan upang dalhin, ipalaganap ang mabuting balita. At ang mabuting balita ay walang iba kundi si Jesucristo. Kaya to evangelize is to proclaim Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng proclaim ay to bear witness. Ibig sabihin na tayo dapat maging saksi na magandang balita.
At ang magandang balita na niligtas tayo ni Heso Kristo. Yan ibig sabihin ng evangelize. Dalhin, ipaabot ang magandang balita ng kaligtasan. At sinabi din po ni Pope Paul VI, modern man listens more willingly to witnesses than to teachers. And if he listens to teachers, it is because they are also witnesses. Yan ay mabigat na salita rin. Ang mga tao ngayon ay naghahanap ng witness, nagpapatotoo, at ang nagpapatotoo ay sa pamagitan ng kanilang buhay. Hindi lang po sa pamagitan ng mga aral. Kaya kung sila ay naniniwala sa mga taong nangangaral, ay kasi nakikita nila na isinasa buhay nila ang kanilang mga aral. Kaya to be evangelized is to witness to Jesus. Magpatotoo tayo tungkol kay Jesus at tungkol sa kanyang misyon. At alam po natin na ang pagiging missionary ay bahagi ng nature ng simbahan. Sinabi din po yan ni Pope Benedict XVI. The Church is missionary by nature. So, likas sa atin ang pagiging missionary. And her principal task is to evangelize, which aims to proclaim and to witness to Christ, and to promote the gospel of peace and love in every environment and culture. So, pareho rin po ang mensahe ni Pope Benedict kay Pope Paul VI na ang pag-evangelize ay pagsasaksi, pagpapatotoo tungkol kay Jesus. At kung nagpapatotoo tayo tungkol kay Jesus, nagpapatotoo tayo tungkol sa kapayapaan, tungkol sa pag-ibig, kasi yan naman ang buhay ni Jesus. Pinakita niya sa atin ang pag-ibig, paanong magmahal at ang pagmamahal na nagdadala ng kapayapaan. At yan po ay para sa lahat ng mga tao. Kaya sinabi din po ni Pope John Paul II, no believer in Christ, no institution of the Church can avoid the supreme duty to proclaim Christ to all peoples. Supreme duty. Lahat ng Kristiyano at lahat ng institusyon ng simbahan, ang ating mga clinics, ang ating mga orphanages, ang ating mga schools, ang ating mga offices, ang ating mga parokya, ay may duty tayo na magpahayag kay Kristo sa lahat ng mga tao. Kaya ang mission ng mga Kristiyano ay pinagkatiwala po sa atin sa simbahan. At hindi pa po tapos yan ang misyon ng pagpapahayag. Sa totoo lang, after 2,000 years, nagsisimula pa lang tayo. Kaya we must commit ourselves wholeheartedly to this service. Huwag nating isipin na tapos na ang missionary trust ng simbahan. Ang gawain na pagmimisyon ay noon niya nakaraan, hindi hanggang ngayon. Marami pa ang kailangan nating abutin sa ating pananampalataya. Kamakailan lang, sinabi na po sa atin na mayroon ng 8 billion people sa buong mundo. 8 billion. Sa 8 billion na mga tao nito, mga 2 billion pa lang ang mga Kristiyano. 2 billion pa lang ang nakakilala kay Kristo. Ibig sabihin, sa bawat 8 tao sa mundo, 2 lang ang nakakilala kay Kristo. Kailangan pa natin abutin ang 6. Kaya malaki pa ang trabaho. At hindi lang yan. Marami pa sa mga bansa na noon ay Kristiyano ay bumalik na sa walang pananampalataya. Example na lang dyan, ang western countries ng Europe, na doon nang galing ang mga Kristiyano, ngunit kukunti na lang ang naniniwala. Ayon sa mga surveys, sa Christian Europe noon,
Ngayon po ay 27% na lang ang naniniwala na mayroong Diyos. 27% na mayroong Diyos. Hindi pa nga yan paniniwala tungkol kay Kristo, tungkol kay Jesus. Kaya yan, kailangan abutin pa rin natin. So we have to re-evangelize them. Lalong-lalo na po sa panahon natin na yung secular culture, yung makamundong kultura ay lumalaganap sa maraming bansa at naaabot ang maraming mga tao. Kahit nasa Pilipinas, mayroong mga taong nakuha na nila ang secular culture. Ibig sabihin na ang mahalaga lang ay ang mundong ito. At nawala na yung spiritual aspect ng buhay. Marami pa rin ang nagsisimba. Marami pinagsasabing naniniwala din sila sa Diyos. Pero, nakukuha na ang mga ugali nila, ang mga makamundong mga bagay. So, yan po yung secularism na nasa atin ngayon, na kailangan din natin na dapat tugunan ang panawagan na ito. Paano natin gagawin ito? Ang pagpahayag kay Kristo. Napakaganda po ang sinabi ni Pope Francis. An evangelizer must never look like someone who had just come back from a funeral. No, ibig sabihin na hindi parang isang tao na galing lang sa paglilibing. Ay, mga tao na galing sa libingan, no, galing sa sementeryo na nakilibing, hindi yan masaya. Malungkot yan. Kaya hindi maaari tayo mag-evangelize na tayo'y malungkot, na hindi tayo naniniwala sa kalagalakan na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya kung talagang natagpuan natin si Jesus, ay pagsisikapan natin na isabuhay ang kagalakan na Kanyang ibinigay sa atin. Hindi ba sinabi ng Panginoon na ibabahagi niya sa atin ang Kanyang joy so that our joy may be full? I have told you this so that you may be joyful and your joy may be full. Kaya ang misyonero ay dapat enthusiastic. Kung mawawala ng ating enthusiasm, mawawala na rin ang ating kagat sa pagpapahayag ng mensahe ni Jesus. Kaya sinabi ni Pope Francis, unless we see Jesus present at the heart of our missionary commitment, our enthusiasm soon wanes and we are no longer sure of what it is that we are handing on. We lack vigor and passion. A person who is not convinced, enthusiastic, and certain and in love will convince nobody. Kaya ang ating paraan sa pag-i-evangelize ay ma-persuade natin ang iba. Ma-persuade natin sila sa pananampalataya kung nakikita nila na excited tayo sa pananampalataya. Baka maging excited din sila dahil dito. Sinabi po ni Saint Ignatius of Loyola, nung pinadala niya ang kanyang mga misyonero, nung pinadala niya si Saint Francis Xavier sa India, sabi niya, go forth and set the world on fire. Hindi tayo makakadala ng apoy ng pananampalataya, apoy ng pag-ibig, kung tayo mismo ay hindi umaalab sa pag-ibig. Kaya kailangan tayong be on fire. Umaalab tayo sa ating misyon sa Panginoon. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi lang nangangahulugan na tayo ay mabait na tao, na tayo ay naniniwala sa mga aral ng Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano isang encounter. Encounter kay Jesus. At dahil sa encounter na ito, nagkaroon tayo ng bagong pananaw. Nagkakaroon tayo ng bagong desisyon. Kasi na-encounter natin si Jesus. Ganun nga ba? Na-encounter natin, nakatagpo natin
na si Jesus ay ganon ka-meaningful sa buhay natin, na siya nagbibigay ng direksyon sa buhay natin. So, hindi lang siya isang historical figure. Hindi lang siya nagpapakabait tayo. Ngunit na-influensyan tayo ni Jesus sa ating buhay. Ang pagiging misyonero, ibig sabihin, pag-aalay ng ating sarili. Pag-aalay ng mabuting balita ng ating natanggap. At itong pag-aalay na ito ay mahalaga sa pagiging Kristiyano. Sinabi po ni Pope Francis sa Evangelii Gaudium, yan po yung liham niya noong 2013, nung siya'y naging Santo Papa, ang unang liham niya na nagbibigay ng kanyang programa sa kanyang pontificate. The profound law of reality is this: life is attained and matures in the measure that it is offered up in order to give life to others. This is what mission means. Pag-aalay ng ating sarili, pagbibigay ng buhay sa iba. At ganoon din po ang nangyayari sa buhay. Nagiging mature tayo, nagiging masaya tayo, kung marunong tayong mag-alay. Kasi ganyan yung buhay. No, it grows by being given away. Pero kung ang buhay ay nakakulong, nakatago, nagpre-preserve lang, manghihina tayo. So those who enjoy life most are those who live security on the shore and become excited by the mission of communicating life to others. Sila din po nagiging masaya. Kaya sa ating pong pagiging misyonero, sa ating pong pagsisikap na maipahayag si Jesus, hindi lang tayo nakakatulong sa iba. Nakakatulong din tayo sa ating sarili. Nabibigyan natin ng sigla ang ating sarili kasi marunong tayong mag-communicate sa iba. Hindi natin sinasarili ang magandang balita. Kaya hindi talaga tayo nabubuhay ng maayos kung tayo ay nagtatago, kung tayo ay tumatakas, kung ayaw nating mag-share, kung ang ating tinitinglan ay ang ating sariling comfort. Yan po'y dahan-dahan, manghihina tayo. It's a slow suicide kapag ganyan ang buhay natin. Iniisip lang ang sarili. Ayaw makialam, ayaw makibahagi. Pinoprotektahan lang ang ating sarili. Hindi po excited ang buhay na ganyan. Kaya tama po na ang naging slogan natin nung katapusan ng ating 9 na taon na paghahanda para sa 500 anniversaries ng pagiging Kristiyano, ang paksa natin ay gifted to give. Binigyan tayo ng pananampalataya. Hindi lang po para sa atin, ngunit yan po'y ibahagi natin sa iba. At kung yan ay naibabahagi natin sa iba, mas lalong sumisigla ang ating pananampalataya. Mas lalong lumalaktas ang ating pananampalataya. It is by sharing the faith that we ourselves will grow in the faith. Kaya yan po yung hamon sa atin ng pagmimisyon. So, parang nakakatakot kasi kailangan mong ialay ang iyong sarili, kailangan mong lumapit sa iba, kailangan mong magpahayag ng pananampalataya. Pero diyan po natin natatagpuan na excited pala ang pagiging Kristiyano. Exciting. At mas lalong lumalago tayo sa ating pananampalataya kasi marunong tayong mag-share ng pananampalataya. Ang unang gumawa nito ay si Jesus. Kaya si Jesus ang unang evangelizer. Kaya sa ating pag-i-evangelize, tumingin tayo palagi kay Jesus. Siya dapat ang magiging modelo natin. At siya rin ang tumatawag sa atin na makiisa sa kanyang gawain. Kasi tandaan natin, ang Savior ay si Jesus. Siya ang pinadala ng Ama at siya naman ang nagpapadala sa atin. Kaya kapag sumusunod tayo sa kanyang halimbawa,
mas nakikita natin na nakikiisa tayo sa gawain at kapangyarihan ni Jesus. Kaya nga ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu upang magawa natin ito. Kaya hindi natin masasabing, hindi ko kaya. Totoo, hindi ko kaya kung sa aking sarili lang, pero hindi lang tayo nag-iisa. Dahil sa tayo binyagan, ibinigay din sa atin ang banal na Espiritu upang magawa natin ang ginawa ni Jesus. At wag po tayong matakot. Huwag tayong maging pessimistic. Ang sama-sama ng mundo. Walang makikinig dyan. No? Hindi ako magsasucceed. Huwag tayong maging pessimistic. Kasi nandiyan sa atin ang kapangyarihan ni Jesus. Nanalo na si Jesus. Nasa atin ang Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Pope Francis, one of the more serious temptations which stifles boldness and zeal is a defeatism which turns us into disillusioned pessimists. This defeatism na parang talo na tayo, wala ka na magagawa, ayaw makinig ng mga tao. Nobody can go off to battle unless he is fully convinced of victory beforehand. If we start without confidence, we have already lost half the battle. And we will bury our talents. Kung akala natin walang saysay itong pagiging misyonero, na hindi naman nakakatulong sa mga tao na maniwala sila kay Kristo, ay walang saysay. Talo na kaagad tayo. Pero kung naniniwala tayo na masaya ang buhay Kristiyano, nakakatulong sa atin at nakakatulong sa iba at nagkakaroon ng kapayapaan kung tayo naniniwala kay Kristo, kung tayo sumusunod sa Diyos, ay talaga ipagpupursugin natin yan. At dahil sa zeal natin, makakasigura tayo ng tagumpay. May sinabi din po si Saint John the 23rd, ang Santo Papa na nagbukas ng Vatican II. Maganda rin po kasi sinabi niya, optimistic din siya. Sabi niya, consult not your fears, but your hopes and dreams. Maganda. Consult not your fears, but your hopes and dreams. Think not about your frustrations, but about your unfulfilled potential. Concern yourself not with what you tried and failed, but with what is still possible for you to do. Yan ang magiging optimistic tayo. Huwag natin sabihin, nagawa ko na yan. Wala namang nangyayari. Tingnan natin, baka may wala pa tayong hindi nagawa. May mga bagay pa na pwede natin gawin. Maging optimistic tayo, lalong-lalo na maging optimistic tayo, kasi ang trabahong ito ay hindi natin trabaho yan ng Diyos. At dahil sa nandyan ang Diyos, nandyan kanyang Espiritu, gagabayan niya tayo. Hindi ba sinabi din ni Jesus? No, ibibigay ko yung Espiritu Santo sa inyo upang makapagsalita kayo. Kaya huwag kayong mag-alala kung anong sasabihin ninyo. Ang Espiritu mismo ni Jesus ang gagabay sa inyo. Kaya mga kapatid, tayong lahat ng mga binyagan ay mga disciples and missionaries. Missionary disciples. So, hindi tayo missionary lang o disciples lang. Hindi natin masasabi, disciple lang muna ako, hindi pa ako missionary. Kasi hindi ka magiging tunay na disciple kung hindi ka missionary. At kahit na ang missionary ay patuloy pa siya magiging disciple. Marami pa siyang matututunan tungkol sa pananampalataya. Kaya tayong lahat ay missionary disciple. Walang nagsasabi na missionary lang ako, hindi na ako disciple. O kaya, hindi pa ako missionary, disciple pa lang ako. As I've said, you cannot be good disciples if you are not already missionaries. So naniniwala po tayo na ibinigay ng Diyos sa mga tao ang pagkauhaw. Pagkauhaw sa pag-ibig. Pagkauhaw sa katarungan. Pagkauhaw sa Diyos. Nasa loob ng tao yan. Lahat tayo naghahanap ng katotohanan.
Yan po yung pinupuno natin. So, ang mensahe natin ay talagang would answer the need that is deep in the hearts of people. Yan yung nagbibigay sa atin ng conviction na ang produkto natin ay kailangan ng mga tao. Totoo naman, hindi ba? Kailangan ng mga tao ng pag-asa. Kailangan nila ng kapayapaan. Kailangan nila ng pag-ibig. Kailangan nilang ma-assure na malapit ang Diyos sa kanila. Kailangan nilang maramdaman na mahalaga sila sa mata ng Diyos. Yan yung mensahe natin sa kanila. No? Kaya huwag po tayong matakot, no, sa ating ipinipresent, sa ating message na dala-dala. Para sa pagmimisyon, may dalawa po tayong santo na ibinigay sa atin ng simbahan. Ang isa po, siyempre, si Saint Francis Xavier. Siya po ay nabuhay noong 1506 at namatay siya noong 1552. So wala pa nga siya 50 years old nung siya ay namatay. Ngunit siya isang dakilang misyonero na pumunta sa India, sa Sri Lanka, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Japan, at namatay siya habang siya ay papasok ng China. Imagine in those times na mag-travel ng ganito. Talagang dangerous ang travel. Pero siya ay nagpahayag ng mabuting balita. Doon po sa Roma, may isang simbahan na isa sa mga relic nila ay ang kamay, kanang kamay ni Saint Francis Xavier. At nakalagay doon sa relic na yon, sa simbahan na yon, kasi yung kamay na yon ay nagbinyag na higit ng 30,000 ng mga tao. Talagang he was a great missionary. He went out of his way. Pero, ang isang patron pa ng simbahan sa misyon ay nakakataka. Si Saint Therese of the Child Jesus. Isang contemplative, isang mongha na hindi man lumabas ng kumbento. Siya ay ipinanganak noong 1873 at namatay noong 1897. 24 years old nung siya ay namatay. Hindi siya lumabas ng kumbento, ngunit siya ay naging dakilang patron ng misyon. Dahil sa loob ng 9 na taon na nasa sa kumbento, palagi niya pinagdadasal ang misyon. Siya ay mayroong liham sa mga missionaries. Ini-encourage at ina-assure na sila sa kanyang mga liham. Kaya bago siya mamatay, nagkaroon siya ng pangitain na siya ay nakapagligtas ng higit na 8,000 mga kaluluwa kahit na hindi siya lumabas ng kumbento. Kaya sa pagiging missionary pala natin, maaari tayong makiisa sa magawain ng mga missionaries. Maaari tayong lumabas. Pero kahit na sa ating katahimikan, ng ating bahay, ng ating simbahan, ng ating parokya, pwede rin tayo maging missionary. Na itong pag-aalab para sa pananampalataya. Itong pag-ibig na ipadala ang mensahe ni Jesus sa iba ay makikita sa ating mga dasal, sa ating mga panalangin. Diyan po nakikisa din tayo sa misyon ng simbahan. Maganda po yung paalaala ni Saint Therese of the Child Jesus. Remember that nothing is small in the eyes of God. Do all that you do with love. Kaya pati na yung pananahi, yung pagdadasal, yung pagluluto, pag-aalaga sa may sakit, pagbabantay sa may sakit, and po'y dakila sa mata ng Diyos. If you do that with love, with great love, doing small things with great love, yan po ay mabisa sa pagtulong sa marami na sila ay makiisa sa gawain ni Kristo. Kaya, ang pagiging missionary ay bukas po para sa ating lahat. So, practically, ano po ang pwede nating magawa?
lalong-lalo na ngayon na ipagdiwang na natin ang 500 years of Christianity. At sa loob ng pagdiriwang na ito, nalaman natin na tayo'y gifted with the faith, na sa lahat ng mga bansa dito sa Asia, tayo lang, kasama ang maliit na bansa ng Timor-Leste, ang mga Katoliko. Kaya ito'y malaking biyaya sa atin. Na ma-realize natin ito, ano magagawa natin so that we can also share the faith that we have been gifted with. Ang pananampalatay nirigalo sa atin, maibahagi din natin sa iba. May ilang puntos lang ako po rito na pwede natin magawa kahit na saan tayo. Una po, huwag tayong mahiya na magsalita tungkol kay Jesus. Huwag tayong mahiya na magbahagi tungkol kay Jesus. Lalong-lalo na sa ating social media. Marami tayong natatanggap sa social media, pero sana hindi lang tayo tagapagpanood sa mga sinabi ng iba. Nag-i-input din tayo. Pwede ba tayo mag-input tungkol kay Jesus? Magkwento sa iba tungkol sa ating karanasan sa Kanya. Kaya tingnan natin, kahit na nasa bahay lamang tayo, with the social media, we can influence a lot of people. Kaya ang hamon sa atin is to evangelize the digital continent. At hindi natin alam kung sino ang makabasa nito, kung sino mai-influensyahan ito ng ating ikwinento, ating isnare. Kahit nakaranasan lamang natin, basta totoo yan, na ito'y naranasan natin, marami pong mga tao ang maaring ma-affected. Kung lahat tayo'y gagawa noon, ay marami pong maaabot ng mensahe tungkol kay Jesus. Isa pa na magagawa natin lahat, invite people. Hindi lang tayo nagkwekwento, iniimbitahan din natin ang iba. Imbitahan silang magdasal. Imbitahan silang magbasa ng Bible. Imbitahan silang maging generous. Imbitahan silang mangumpisal. Marami po'y pumupunta sa kumpisalan kasi naimbitahan sila ng kanilang kamag-anak, ng kanilang kabarkada na mangumpisal. Marami ay nagsisimba dahil sa naimbitahan sila na sumama sa simbahan. Marami ay sumama sa Bible study kasi naimbitahan sila ng kanilang kaibigan na sumama sa Bible study. It's all by invitation. But let us make it a conscious effort na mang-imbita sa iba. Hindi lang sapat na ikaw lang, pati na yung iba. Kahit sa mga bahay natin, imbitahan natin ang maliit na kapatid na magsimba. Imbitahan natin siya na makiisa sa mga gawain ng simbahan, magpondo ng Pinoy. O kaya sumama sa pagbabalik handog. Pwede natin maimbitahan, ako nagbabalik handog ako. Ikaw baka gusto mo magbalik handog rin. Huwag tayong mahiya. Kasi nang-imbita tayo para sa kabutihan. Hindi naman para sa kasamaan. So yan po, pagiging missionary na natin. Isa rin po magagawa natin, ayon sa halimbawa ni Saint Therese of the Child Jesus, sa ating panalangin, ipagdasal natin ang mga missionaries. Mahirap ang buhay nila. Sila ang nagtaya ng buhay nila. Iniwan nila ang kanilang mga bansa, ang kanilang mga pamilya, para ibahagi si Kristo. Suportahan natin sila spiritually. Malaki po ang tulong ng panalangin. At ipagdasal din natin na maging successful sila sa kanilang mga gawain. Ang success sa gawain ng pagmimisyon ay hindi lang sa pamagitan ng magaling na missionary, sa pamagitan din ng spiritual support na ibinibigay sa kanila. Kaya nga may isang missionary, pagbalik niya sa kanyang bansa, ay pinuntahan niya, dinalaw niya ang maraming mga taong may sakit.
upang magbigay ng aliw sa kanila at upang humingi ng panalangin. Na kahit na sila ay nakaratay na lang, tulungan mo naman ako sa aking misyon. Ipagdasal mo ako. Ialay mo ang iyong kahirapan, ang mga sakit na iyong nararanasan para sa aking gawain sa misyon. So, mayroon siyang support, spiritual support sa misyon. At ganun din, ipagdasalin natin ang conversion ng mga tao. Na baguhin ang puso nila. Tungkol po sa conversion, Diyos lamang ang makakaabot sa puso ng tao. Maaring maabot ng missionary ang kanilang tenga. Nakinig sila. Maaring maabot ang kanyang isip. Naliwanagan siya tungkol sa pananampalataya. Pero maabot ang puso na magbagong loob siya, Diyos lamang yan. Kaya malaki po ang nagagawa natin sa pagdadasal for the conversion of people. Isa rin pong magagawa natin. Offer your works, your pains, your difficulties for the missionary, for the mission, and for the work of proclaiming the good news. Lahat naman tayo may nararanasan ng kahirapan. Kuminsan kahirapan dahil sa sakit. Nagkasakit tayo. O kaya nagsumakit ang ngipin. O kahirapan dahil sa relationships. Nagkaaway-away, nagkatampuhan. O kahirapan din sa ating hanap buhay. Sa ating finances. O kahirapan din sa ating trabaho. Hirap tayo sa ating trabaho. Alam niyo, itong mga kahirapan ito will have added meaning and added value kung inaalay natin sa Diyos. Inaalay natin para sa mga missionaries sa kanilang gawain. So, ialay po natin ang mga nararanasan natin. So, hindi lang sapat na tiisin, ngunit nagkaroon ng added value siya sa pamagitan ng ating pag-aalay. At ang isang magandang paraan na pag-aalay na ito ay pag-aalay natin sa banal na misa. Kaya kapag tayo ay nagsisimba, napapabanal natin hindi lang ang panahon ng ating pagsisimba. Napapabanal natin ang buong linggo kasi naialay natin sa Diyos. Iaalay ko yung exam na kukunin ko. Iaalay ko yung paghahanda sa aking trabaho. Yung aking pagpunta sa isang lugar, iaalay ko sa Diyos. At lalong-lalong itensyon natin sa missionaries, nakakatulong pa tayo. At syempre, nakakatulong din tayo sa ating financial support ng gawain ng mga misyon. Kaya nandyan yung mga support natin sa Pondo ng Pinoy. Support natin sa ating Balikhandog. Support natin sa Phil Mission Sunday, Filipino Mission Sunday, sa World Mission Sunday. So, financially, tulungan natin sila. Alam ko, mahirap din ang simbahan dito sa Pilipinas. Palagi ding dinadaing ang kahirapan natin. Pero kung mahirap na tayo dito, mas mahirap pa siguro sa mga misyon. Kasi dito marami nagsisimba. Sa mga misyon, halos wala nagsisimba. Paano kukuha support ang pare? Sa mga nagpapadala sa kanila. Kaya dito sa atin, paano ba nagawa ng mga misyonero galing sa Spain, galing sa US, galing sa Ireland, galing sa Germany, ang mga gawain dito? Sapagkat sinuportahan sila ng mga Kristiyano doon. Kasi nung nagsimula sila dito, wala naman tayo. Kasi sila yung nagtayo ng mga simbahan, ng mga ospital, ng mga eskwelahan nila. Support ng iba. At ngayon naman, na halos 83% natin ay mga Katoliko, pwede naman itong gamitin upang suportahan naman. Hindi lang magpadala ng misyonero, magpadala tayo ng material support para sa kanilang gawain. At ganoon din po, isa pang magagawa natin ay itanim sa puso ng mga kabataan ang desire
ang hamon, ang excitement kung sila ay maging misyonero. Itanim sa puso nila. Kwentuhan natin sila sa ginagawa ng mga misyonero. Sa ngayon po, marami na tayong mga missionaries all over the world. Ang iba ay talagang pumunta sa mundo para maging misyonero. Hindi lang po pare, hindi lang po madre. Pati mga kabataan, may mga youth volunteers na nag-alay ng 1 taon, 2 taon ng buhay nila para sa misyon. May mga families na nagiging missionary kasama ng mga anak nila. Pumunta sa kulturang yon at makiisa doon, ibang ipahagi ang pananampalataya bilang mga Kristiyano. May mga technical people na pupunta sa misyon para magtulong. Ang iba ay mga agriculturist, ang iba ay mga engineer, ang iba ay mga teachers. Marami nga sa mga OFW natin. Ng ibang bansa sila para maghanap buhay. Pero doon, sa kanilang sama-samang pagsasabuhay, nabubuhay ang mga simbahan. Marami tayong mga kwentong naririnig na sila'y maid at sila yung nagsabuhay uli ng pananampalataya ng mga taga roon na hindi na naniniwala. Sila yung nagturo sa mga anak tungkol sa Diyos sa kanilang pagiging mga maid na OFW. Kaya talagang bukas ang pagiging misyonero para sa lahat. Pwede ka na maging full-time na missionary, pwede ka na maging part-time na missionary. Ito lahat, mayroon tayong concern na ibahagi ko naman si Kristo kung nasaan ako. At hindi na nga kailangan na pumunta sa ibang bansa para maging misyonero. Kaya dito sa ating lugar, pwede nating magawa yon. Sinabi po ni Saint Arnold Janssen, sabi niya, proclamation of the good news is the first and most significant expression of love of one's neighbor. Ang una at pinakamahalagang pagpapahayag ng pag-ibig sa ating kapwa. Sa proclamation ng good news, isi-share mo ang good news. Isi-share mo ang kaligtasan. Ano pang mas mahalaga na maipakilala mo sila sa Diyos? Na makilala nila na mahal sila ng Diyos. Na si Jesus namatay para sa kanila. So it's not only sharing of the love of God, but sharing of our love of neighbor. Pinapakita natin ang ating pag-ibig sa kapwa sa pamamagitan po ng ating pagpapahayag ng good news. It is doing good to others. We are not just convincing others to make them part of our church. We are convincing others to receive God, to be saved by God, to receive salvation. Tandaan natin, niligtas na tayo ni Jesus. Pero mapapasa atin ng kaligtasan yan kapag tinanggap natin. So, nandiyan na ang bayad. Tanggapin mo na yung bayad. At yan yung sinasabi natin sa ating pagmimisyon. Minahal ka na ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Namatay na si Jesus para sa'yo. Tanggapin mo siya. Hindi ba good news yun? Hindi ba natulungan mo siya sa pamamagitan noon? Mga kapatid, yan po yung hamon sa atin. Pasalamat tayo sa Diyos na tayo ay naging Kristiyano. Pasalamat tayo sa Diyos na nanatili ang pananampalataya sa loob ng 500 taon. Ngayon po ang hamon sa atin. Lumago tayo sa pananampalataya. At isang paraan, mahalagang paraan sa paglago sa pananampalataya, i-share natin ang pananampalatayang ito sa iba. I-share natin. Nakakatulong tayo sa iba, nakakatulong din tayo sa atin. At nagbibigay tayo ng papuri sa Diyos na nagmamahal sa atin.